Utang na loob, kabayaran, pagpapaalipin. Hanggang kailan po ba babayaran ang pabor na ginawa sa atin o pagtatalaw ng utang na loob? May amo po ba kayo na minsan nakahingi kayo ng pabor at tinulungan kayo? Siguro nakahingi kayo ng pera, nakapag-advance kayo, natulungan kayo sa magkaroon kayo ng kotse, natulungan yung pamilya nyong pinarating sa bansang kinaroroonan ninyo. Pero napansin nyo na bandang huli, yung kapalit ng pabor na hiniling ninyo ay wala ng katapusan. Minsan kayong humindi sa sobrang mga oras na ginagawa ninyo, doon na magsisimula yung manlamig o minsan diretsa ang pagpaparinig na tinulungan kita, isusumbat na kapag tumanggi ka, parang masama ka na. Hanggang saan ba ang utang na loob at hanggang kailan nagiging pang-aabuso ang pabor? Sa episode ito, pag-usapan natin yung realidad na nangyayari sa ating mga kababayan sa ibang bansa, kahit sa bansa natin na nangangamuhan. Kung amo nyo man ay Italian, French, German, American, or Filipino, sa lahat ng panig ng mundo, may mga among abusado. So, hindi ko po nila lahat. Ang dami kong naging among napakabait. Ang mabait nila. Yung mga pabor na ginawa sa akin, never na isinumbat at never akong pinagbayad. Pero ulitin ko sa inyo, ang pagtanaw ng utang na loob is nasa atin din. Kung paano nyo ipakita na tumatanaw kayo ng utang na loob, dapat lang po yun. At wag nyong kanilimutan yung kung saan kayo galing. Kung ano yung mga nagawa sa inyo na mga tumulong sa inyo, wag nyo pong kakalimutan yun. Wag natin alisin yung respeto, sabi nga. Pero may mga amo rin na minsan nakahingi kayo ng pabor, tinulungan kayo. Maaring nag-advance kayo ng pera, maaring humingi kayo ng tulong para magkaroon kayo ng sasakyan kung saan ang bansa kayo naroon. Maaring naparating nila yung pamilya ninyo, kapatid ninyo, natulungan nila magkatrabaho. Pero mapapansin nyo para bang wala nang katapusan yung pagbabayad ninyo. Wala nang katapusan yung utang na loob na pinapakita ninyo. Normal lang na tumanaw ng utang na loob at magpasalamat tayo sa mga amo na tumulong sa atin. Pero pag ginawa ng sandata upang tayo ay kontrolin at tayo gawing alipin dahil sa tulong na ginawa nila, ito po ay hindi na makatarungan. Unti-unti nyo mapapansin nyo yan. Minsan hihiling, pwede ka ba mag-overtime? Pwede mo bang pakihatid si ganito, ganon? Pwede bang bukas pumasok ka? Pwede bang sa Pasko pumasok ka? Pwede bang itong taon na to, wag ka muna uuwi? Ang daming mga hinihiling na kapalit. At dahil naalala mo yung tulong na ginawa nila, so yung hiling sa iyo na pwede ka bang mag-overtime ng 1 oras? Susunod naman, pwede ka bang mag-stay ng 2 oras pa? 3 oras, 4, parang wala nang katapusan. At ikaw naman, dahil tinatanaw mo ng utang na loob, si Signore. Okay. So lahat, si Signore, si Signora. So, para ipakita mo na tumatanaw ka ng utang na loob. At napapansin mo na parang normal na lang ang sobrang trabaho. At isa pa, mukha yatang taon na ang lumilipas, hindi ka binibigyan ng karagdagang sweldo o salary increase kung tawagin, na dapat it's a benefit. Hindi sa batas siguro po obligatory. Pero kung ang mabuting amo, dapat tinataasan kayo ng sweldo at kung gaano kabigat din yung trabaho ninyo. Marami po akong kilala at ako'y naaawa dahil sa pabor lang na ginawa ng amo, hanggang ngayon, yung salary nila is 20 years ago. Mga among abusado. Parang obligasyon mo na yung magsakripisyo sa sobrang mga oras na ginagawa mo. At minsan pagod ka o hindi maganda ang pakiramdam mo at nagsabi kang hindi ako pwede, I can't.
iyon ng poso, doon na magsisimula yung kayo ay magkasakitan ng salita. At doon mo maiisip, investment ba ang ginawa sa akin sa pabor na ginawa nila? At habang buhay ako magbabayad. Habang buhay magbayad ay ibig sabihin ay habang buhay na alipin. Tandaan natin, ang mabuting empleyado ay ginagawa ang kanyang trabaho. Hindi nalilate. Nire-respeto yung oras niya. Dumarating ng tamang oras. Ginagawa ng maayos yung trabaho niya. At minsan, hindi tumitingin ng oras. Yan po, ginagawa natin yan lahat. Responsable, may respeto. Pero hindi po ibig sabihin na habang buhay tayo na hindi na lang iimik sa mga abusadong amo na wala nang ginawa kundi isumbat sa atin yung ginawa nilang pabor. At kung kukwentahin ninyo yung taon na binilang na hindi kayo binigyan ng salary increase, kung kikwentahin nyo yun, buwan-buwan, taon ang lumipas na dapat na hawakan nyo yung pera, mukha po yatang lugi kayo sa kabayaran ng utang na loob o pabor na ginawa sa inyo. Mali na po. Kung ganun po ang nararanasan ninyo, magsimula na kayo magtanong sa kondisyon ninyo. May salary improvement ba ako dito? O binawasan man lang yung trabaho, yung bigat ng trabaho ang ginagawa ninyo after how many years na kayo nagsiservisyo sa kanila? Binigyan man lang kayo ng benefit. Hindi lang benefit, may mga amo, re-regaluhan pa kayo ng back and forth ticket at may pabaon pa silang pera. Bukod sa ginawa nilang pabor sa iyo, may mga amo pong halos bigyan pa kayo ng mga regalo dahil sa gandang serbisyong binigyan ninyo. So hindi po masama na tanungin nyo sa sarili ninyo, ito bang amo ko, pinahahalagahan nga ba ako? Ang tunay na tulong ay hindi sinusukatan ng kapalit. Ang mabuting amo, hindi nanunumbat habang buhay. Pero, wag rin pong hindi kayo tatanaw ng utang na loob. Pero po liliwanagin ko, iba po yung pagtanaw ng utang na loob at iba yung paniningil sa utang na loob. Bilang empleyado, dapat lang na marunong tayo magpasalamat. Pero hindi po ibig sabihin na ang pasalamat ay magiging kadena ng pagkaalipin sa utang na loob na ginawa nila sa atin. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tumulong sa atin at tumanaw ng utang na loob. Pero alamin ang limit ng pagtatanaw ng utang na loob. Dahil ang mabuting empleyado ay hindi alipin at ang mabuting amo ay hindi naniningil ng kabutihan na ginawa sa atin. Kaya mga kababayan, ang utang na loob ay dapat tanawin ng may pasasalamat. Ngunit hindi ito dapat maging tanikala ng pagkakaalipin. One word for Italian learning, il rispetto è a doppia senso. The respect is a two-way traffic. Sa muli pong susunod, God bless at ngumiti kayo.